Kaibigan, bago tong topic natin ha, makakatulong to sa inyo. May bagong research tayo. Pagkaing mataas sa potassium, mga potassium-rich foods, pwede pala makatulong kung meron kayong high blood. Nakakababa konti ng blood pressure ang potassium-rich foods. Yan, tuturo natin mamaya kung may high blood kayo. Tapos, bukod sa high blood, matutulungan niya, marami ding sintomas pag kulang ka sa potassium. Maraming Pilipino, hypokalemia, mababa sa potassium, makakatulong din yung potassium-rich foods. Kung bagsak ang potassium nyo, delikado. Una, pagod-pagod lang, pwede ka mag-cramps. Pag matindi ang baba ng potassium, pwede ka ma-paralyze. Hindi mo magagalaw pa mo, hindi ka makakatayo. Kasi potassium kailangan din ng muscles. Namamanhid, lumalakit yan. At yung puso natin, muscle din siya. So, pag bagsak ang potassium mo, low or high potassium, deadly. Nakakamatay sa puso. Meron lang ideal number na potassium para sa puso. Tuturo ko mamaya. Ito po, bilang internist, cardiologist, ito talaga linya namin itong potassium. So, maraming benefits pag tama ang potassium mo sa katawan, especially pag kumakain ka palagi ng potassium-rich foods. Good for the brain, iwas stroke. Kasi nga, pag mababa potassium mo, maglolokontibok ng puso. Pag naglokontibok ng puso, lalapot siya magiging abnormal. Pwede magbuo-buo yung dugo, titilapon sa utak, embolic stroke. So, pag normal ang potassium, normal ang tibok ng puso, normal din yung utak natin. Normal yung blood supply, kaya iwas stroke siya. Good for the blood pressure, maganda rin sa puso ang potassium. Okay, sa tamang dami, good for the muscles. Sinabi ko sa inyo, maraming Pilipino low potassium. Like to si Doc Lisa, low potassium yan. Naka-maintain pa yan sa potassium. Good for metabolism and muscle strength. So maraming benefits ang potassium-rich foods. Ito po. May bagong pag-aaral, nakita nila sa research nila, yung mga taong mas kumakain ng pagkain mayaman sa potassium, basically fruits and vegetables na high potassium, 13% less stroke, 13% less heart attack kumpara sa hindi kumakain ng potassium-rich foods. Bukod dito, nakita nila, ang kalaban natin, salt, di ba? Pag maraming asin, mas na-high blood. Pero kung maraming potassium, mas bumababa ang blood pressure. Ulitin ko salt ang kalaban. So maraming asin na pagkain, doon na high blood. Papalitan mo ng maraming potassium foods, mas maganda. Actually, bababa pa yung sodium mo sa katawan kung kakain ka ng maraming potassium foods. Yan po, Pag kumain ka ng maraming potassium-rich foods, yan ang potassium natin. Meron kasi parang inverse yung relationship ng potassium and sodium ito sa cellula natin. Pag tumataas ang potassium natin, pag dumadami ang potassium na kinakain natin, bumababa ang sodium. Kaya parehong maganda. Gusto natin tumaas ang potassium. Paano nakakatulong ang potassium sa blood pressure? Number 1, pinapababa niya yung sodium. Inaalis niya yung sodium. Ito yung kulay orange. Pag nabawasan ng sodium ang katawan, bawas manas, bababa blood pressure. Yan ang epekto niya. Kaya kailangan mo potassium-rich foods. Another effect ng potassium, mas kalmado yung muscle. Hindi lang muscle sa paa, hindi lang muscle sa puso. Pati yung mga blood vessel natin, mga artery natin, may muscle yan May muscle yan sa tabi, yung wall niya may muscle. Mas relax. Pag relax ang muscle natin sa katawan, maluwag itong mga arteries natin, hindi hirap yung puso sa pagbomba. Okay? Yan po inaaral namin bilang cardiologist. So, pag mas relax yung puso sa mas pagbomba niya, pagpump niya, mas mababa yung blood pressure mo. Kaya potassium-rich foods, good for the heart, good for blood pressure. Ngayon, pag nagloko na yung potassium, di ba? Muscle ang problema, pagod, cramps, paralysis, pati puso nagiging abnormal, di ba? So, yan ang problema natin pag naging low. Bakit bumabagsak ang potassium? Sa tingin ko dito sa Pilipinas, meron tayo parang lahi Meron genetic something na talaga pag sa Pilipinas, maraming low potassium. Pwedeng namamana, pwedeng nasa dugo na natin, or pwedeng mainit kasi masyado sa atin. Sobrang init, laging pawis.
Hindi mo alam, pawis na pawis, very humid, bumabagsak ang potassium. Another reason, mahal ang gulay, mahal ang prutas. Hindi tayo kumakain ng potassium-rich foods, bagsak din ang potassium. Madalas magtae, madalas magsuka, madalas mag-LBM, bagsak din yung potassium. Diuretic drugs, bihira naman tayo minom diuretic drugs. Asthma drugs. Yung mga salbutamol, Ventolin, iniinom, ini-inhale, or nebulizer na salbutamol, nakakababa ng potassium. Hindi ko sinasabing hindi nyo gagamitin na pag mahika, kailangan nyo yung salbutamol. Pero, dapat alam ng doktor, ang side effect noon, babagsak yung potassium. So, papalitan. Bukod dito, meron pa isang sakit. Nakikita ko rin to sa mga pasyente natin. HPP, Hypokalemic Periodic Paralysis. Ito yung sobrang bagsak yung potassium, bigla-bigla. Bigla, normal lang, next day, paralyzed na, di na makatayo. Kala mo na stroke na siya. Bakit? Pag test ng dugo, bagsak yung potassium. Comment po kayo. Marami sa inyo, I'm sure nakikinig ngayon, bagsak. Gaano ka bagsak? Less than 3. Baka 2.8, 2.9. Delikado po yun. Baka tumigil ang puso. 1 in 100,000 people may ganitong sakit. Pero sa Pilipinas, tingin ko more. O kaya na sintomas, yan, sobrang masakit ang ulo. Ang gamutan dito, potassium tablets. Minsan, hindi na kaya ng potassium foods pag ganito. Kailangan tableta na, si Doc Lisa naka-tablet yan, ng potassium maintenance. Or, pinapadaan na sa suero, sa dextrose. Yung dextrose, na-admit sa hospital, yung dextrose, nilalagyan ng konting potassium, 20, 40 mg bago. Unti-unti, dinadagdag. Ha? Unti-unti. Delikado yung diretsong potassium, nakakamatay. Dapat slowly lang. Ano ang normal potassium? Comment po kayo, ilan yung potassium nyo nung na-admit kayo. 3.5 to 5 MEq per liter ang normal. 3.5 to 5. Pero para sa akin, pag 3.5, mababa na yan sa akin. Ito. Pag 3.2, mababa na. Si Doc Lisa ng 3.2. Pag less than 3, 2.9, 2.8, nako, hindi na makalakad yan. Hindi na makalakad. Cramps na yan. Okay? So, ang pinakagusto ng puso, para regular ang tibok ng puso nyo, very regular, kalmado ang puso, ang pinaka-ideal is 4 up to 4.5. May pag-aaral yan, may naaral namin dun sa cardiology. Pag 4 hanggang 4.5 ang potassium level mo, relax yung puso. Konti lang skip beats. Pag bumagsak na sa 3.5, medyo magloloko na yan. Pag lumampas ng 5, pareho rin deadly yan. Nakikita sa ECG kung low or high ang potassium mo. Okay? Potassium, basically, kailangan blood test. Diba? Makikita mo low or high potassium. Pero kami, cardiologists, alam namin yan. Isang tingin ko sa ECG, makikita mo. Kasi nga, pag low or high potassium, nagloloko na nga yung pag-pump ng puso. Yan, oh. Pag high potassium, itong T-wave tumataas. Pag low potassium, bumababa yung T-wave, nagkakaroon ng U-wave. Ayan, oh. Ayan, pag high potassium, natatansya ko nga gano'n ka-high. Pag low potassium, natatansya ko nga gano'n ka-low. Kung medyo pantay lang to, sabihin ko mga 3.5 yan. Pag ganito nakataas, less than 3.5 to, baka mga 2.8 na yan. Deadly na to. Okay? Kaya maganda, kita mo, yung pagkababa ng potassium or pagkataas, kitang-kita, nagugulo yung kuryente ng puso. Maya-maya, magloloko na yung tibok, titigil na yan. Pag hindi ito na-correct, kaya deadly nga ito. So, ang daming benefits ng potassium sa puso, sa utak, sa blood pressure, at syempre, sa muscle din. Ito na, potassium-rich foods. Sabi nyo, saging, mataas ang saging sa potassium, 2 saging. Pero patatas, mas mataas pa. Avocado, mas mataas pa nga. Green leafy vegetables, oranges, pwede rin po. Actually, isda, mataas din. Tignan nyo po, mas marami nito dapat kakainin nyo, Doc Lisa. Papaya, mangga, patatas. Okay? Isda, salmon, kailangan ng salmon. Fish. Meat, meron din. Actually, luncheon meat, meron din. Pero basically, fruits and vegetables, mas marami. Ito, pinakamataas. May raisins, banana, avocado, taas 51%. Okay? Kailangan natin mga 3,400 milligrams of potassium per day. Yan ang kulang natin. Tapos tulad ng sinabi ko, minsan kailangan nyo na ng supplement ng potassium. Hindi tayo nagbebenta nito at
Hindi ito po basta-basta. Kailangan doktor nyo magre-reseta. Tulad na sinabi ko, pag very low na yung potassium nyo, talagang paralyzed na, hirap na gumalaw, nagka-cramps na, ibang usapan na to, potassium tablets na. Si Doc Lisa naka-maintain siya. Dati K-Lite, ngayon Kalium. Actually, meron din ako nakikita sa mga binibenta sa supplement stores ng mga potassium. Pwede rin yon. May tulong din yon. Kaya lang ito po, medyo mahapdi sa tiyan. Kailangan after meals, kailangan doktor nyo magre-reseta at minsan nagsa-side effect, masakit sa tiyan. Yan, nagsusuka. So, pag bumababa ang potassium, tingnan natin, baka may ibang dahilan. Baka dun kayo sa hypokalemic periodic paralysis. Baka kailangan nyo ng maintenance, iwas na sa sobrang init o sa sobrang exercise o sobrang pagod. At papacheck tayo sa internist, better sa nephrologist pwede. Kung kidney, potassium usually linya ng nephrologist. Pwede rin sa cardiologist o dun muna sa general doctor nyo. Sana pa nakatulong to, pa-check tayo sa inyong doktor, kumain ng more high potassium foods para lagi pong healthy. God bless.